Hello mga mamshi! Welcome to our podcast, Caffeinated Motherhood. Okay, for today's episode, We are going to talk about, fourth trimester, which So, is first night home with the baby. Ikaw muna. First night home. Ikaw muna. Di ko nga. Ikaw siguro wala na, matagal na kasi siya. Ako, ang first night home ko, ang naalala ko lang is sobrang takot. Oh, talaga. Sobrang takot ako sa unang gabi. Kasi nga, parang a lot of uncertainty, paano mag-go ang gabi. Yung mga ganun. Mag-isa ka lang na right yung ano. Oo, kasi may sakit mami ko nun. Ang plano namin nun is magsastay si mami ng 1 week sa bahay para tumulong. May sakit siya. So, hindi niya nakita si Avery after like 1 week. So, kami lang ni TJ pretty much. So, ang naging setup namin is, dahil may tahi ako, ang trabaho ko lang is magpadede ng bata. So, pagigising si Avery, dede. Tapos, si TJ ang magpapalit ng diaper. Parang ganun. Tapos, papahele, ganyan. Si TJ, lahat ang gumawa nun. So, ako talagang literal ay padede. Dede lang. Ano? Yun lang ang Ang trabaho. naalala ko naman yun sa akin, umuwi kami. First night, ang naalala ko is, parang mostly the same thing din. Nag-usap kami ni Franz kung anong gagawin muna na ako magpapaded sa kanya, tapos diaper changes ni Franz, tapos parang ako din, salitan kami actually. Like, may mga ibang couple kasi parang nagro-routine yata sila, night shift, day shift. Sa amin kasi si Franz hindi yun nag-apply eh. Yeah. Parang Amin din, kumbaga, kung ano yung kaya. Yeah, kung ano yung... Kaya mo, alam mo naman kung kailan kapagod na, or like, alam naman ng partner mo kung Yeah. kailan kailangan nilang mag-step up. Ang naging schedule yata namin nun is, tinatry niya akong patulugin for like 4 hours. So, binibigyan namin ng bote si Avery ng isang feeding. Yung bote, para lang Para lang ang aking tulog ng 4 hours. Pero hindi din naman ako nakatulog ng 4 hours. Parang, ang tagal kasi bago ka makatulog, tapos gising ka na, ikaw na uli. Hindi ba nung una, di ba sabi mo nga nung una, masyado kang parang, Anxious. oo, anxious ka sa kung nahinga ba tong Yeah, kung nahinga ba ang aking anak. Ano yun? Camera ko yun. Ah. Kung nahinga ba si Avery. So, like, parang ako 24 hours akong gising. Parang ganun yung pakiramdam. Tapos, lagi pang sinasabi sa'yo, sleep when the baby sleeps. Paano? Nakakainis yun. Never ko yung ipapayo sa mga new moms. Kasi parang, ang hirap nga eh. Ako in-apply ko yun nung after few weeks na. Ako hindi ko na-apply siya ever. Nung nakuha ko si routine. Hindi. Wala akong routine. Talaga ba? Hindi ako nakasleep when the baby sleeps. So, okay lang yun guys kung hindi rin kayo makasleep when the baby sleeps. I guess because kasi sa pag-pumper ka, Kasi pamper. nakaschedule it. Every 3 hours ang kanyang dede. At saka, knowing Zizi nung going back to Zizi nung baby siya, newborn, hindi ako nahirapan sa kanya kasi hindi ako yung parang, iyakin naman ng batang to. Napakakalmado niyang baby. Pag napakain mo siya, na-irock mo siya, cuddle or whatsoever, ibaba mo lang siya, tulog. Tapos pag umingit siya, i-rock mo ulit siya, tulog, ganyan. Hindi yung sabi mo katulad kay Avery na, di ba, medyo sobrang ang lala ng iyak. Yeah. Tapos yung iyak niya is parang, ay, yung isang hingahan guys. Oo. Nakakamatay. Like, parang, hindi ko holy na ano fuck. Like, hinihip ko talaga yung bibig niya. Para point? gumanon. Kasi ang iyak niya, As in sigaw. tapos isang hinga. Ay, yeah, talaga? So, ako'y parang, hoy! Sabi nila, Hindi purple ko crying yata yun. Yung parang isang hinga lang. Tapos, talagang makikita mo talaga. Ako'y parang, tapos tsaka siya, gaganon. Tsaka siya gaganon. Tapos iiyak uli. Ganon. Ako, Ay, nakaka-stress. naiyakin pala si Avery eh. So, si Zizi naman hindi. So, Very kaya wala akong maalala na parang nahirapan ako ng sobra kay Zizi about sa first night. Tapos, I think yung naalala ko lang na medyo nainis ako sa kanya is, in the middle of the night yata, nandun yung inis ko
hindi kay Zizi, kundi kay Franz. Yung resentment mo sa partner mo, hindi mo iiwasan yun. Doon siya nagkikick in. Na-feel ko yan nung bumalik na sa work si Tej. Kaya syempre, kailangan niya matulog, diba? Oo. Tapos ikaw, tuloy ang buhay. Yun, doon ko na nasasabi ko, ano ba yan? Nagpadede na ako, nagpump na ako. Tapos, pag iyak pa ng baby, kukunin Ikaw ko pa. pa. Oo. Tapos, ano ba, yung tumahan, may isang night doon, yun lang naalala ko. Nakaganon sa akin si Zizi. Kung ba't ba ayaw mong tumahan? Like, yung isang night na yun na hindi ko maalaman ba't hindi siya tumigil ng iyak. Yun yung talagang sabi ko, oh my gosh, anong gagawin ko? Ang hirap. Tapos, ang dark pa ng room. Tapos, nagiging dark na rin yung thoughts mo and stuff like that. Tapos, parang sabi ko, grabe. Ako again? Sabi ko, grabe, ang hirap nito. Paano, doon na pumasok sa isip ko, paano nakayanan nila mama to? Yeah. 3 kaming magkakapatid. Paano nakayanan nila na 3 ang pinalaki nila? Ako, isa pa lang. Nasa isa pa lang ako. Hirap na ako. So, doon ka talaga na-appreciate yung mga mommy outside there. Mommy there. Tapos, lalo na yung mom ko. Doon ko na-appreciate talaga nung time na naging mommy ako. Mommy ka. Iba yung appreciation mo sa... Diba? Iyak. Alam mo, simula naging mommy ako, parang gusto ko lang ka-hangout mommy ko lang. Sa totoo lang, parang okay na ako na nanay ko lang ka-hangout ko. Wala na akong ibang kailangan pa. Parang ganun yung feeling nung nanganak ako. Galing talaga kasi ng mga mommies Yeah, very super powerful, talaga, ang mga mommies. Tapos pala, si TJ, pag umiiyak si Avery nun, yung mga unang nights tapos hindi niya mapatahan, like parang naiinis ako na, ba't di mo mapatahan? Tatay ka din yan. Kumaga magulang ka din yan. Figure it out. Parang ganun ba? Yeah. Parang nakaka-bad trip na, kailangan ba laging ako magpapatahan? Hindi ba pwedeng chill lang muna ako? Yung ganun. Pero ang gulo ng utak kasi natin nun pag sa first few weeks, newborn talagang stage, gulong-gulo yung utak mo, hindi mo alam ang unang gagawin mo. It's either kakain ka ba? Or papakainin mo si baby? Or, ang daming iniisip. Like, hindi mo alam kung anong isipin mo muna. Tapos may tahi ka pa. Ayun, paano ang tahi mo nung una? Sobra akong heavy on drugs talaga ako. On the clock ako nagtitake ng Tylenol at Advil nun. Kasi nga hindi ko makaya ng yung upo ko. Syempre, breastfeeding ka pa, so lagi ka nakaupo, 'di ba? Tapos, hanapin mo yung comfort mo. Ang hirap. Tapos parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Yun ang naka-weigh sa akin as a new mom is na sobra akong kailangan. At the same time, hindi ba pwedeng magpagaling muna ako? Parang ganun yung feeling na, bakit sobra akong kailangan na wala akong time magpagaling? Oo, totoo. Parang ganun. Kasi, yung first 2 weeks, kasama ko si Tej, diba? Nasa bahay pa naman siya, pero syempre, may work na siya. So, ikaw na lang din mag-isa. Tapos, dun nag-ano yung feeling ko na, hindi pa ako magaling. Tapos, sobra yung demand sa'yo ng everyone. Ng partner mo, ng baby mo, ng sarili mo, di ba? Parang nandun pa yung kailangan mong kailangan mong kumain, kailangan mong maligo, kailangan mong alalahaning bigay yung vitamin K, yung vitamin D ng anak mo. Yung napakahirap no? Napakahirap. So, yun yung dun nag-dawn sa akin na parang, tama ba tong pinasok ko? Sabi, gusto ko nang bumalik sa pagkabata. Parang gusto ko na lang uling maging anak. Yun yung pero next episode pa tong mental health. Pero yung about sa healing ng stitches ko naman, di ba ilang days ako sa hospital nun? Uwi kami ng Wednesday nun. Friday nun, pumunta naman sila mama sa bahay. Labas muna kayo kasi we needed that. Like me and friends. Pumunta kaming outlet. Akalaan mo, nagpunta pa ako ng outlet. Tapos ang lakad ko para akong, alam mo yung para maton. Hindi. Ano ba maton? Ay, mabilis? Normal lang. Hindi. Sobrang slow din. Hindi naman yung hindi ako maka-keep up kay friends ng walk. Pero okay. Ano mo na siya, baby? Hirap mo nang pero, dito sa likod. Nakakalakad-lakad naman ako nun. And then, hindi ko masyadong inisip kasi yung tahi ko nun Pero, ang masyado kong in-overthink is yung pagtae. Oh my God. Oh my gosh, talaga. First poop.
Best hospital, tinatanong ka, have you pooped yet? Have you pooped yet? Oh, it's fine. It's normal. Hindi pa daw, ganyan. Hanggang sa binigyan nila ako nitong Restoralax, pampalambot ng tae. Oh my God, guys, you guys should get that kasi it helps. Pampalambot yun ng tae. Pag hindi mo yun tinake, at yung tae mo is sobrang tigas, good luck sa'yo sa stitches mo sa baba doon. Diba? Yeah. Nag-Restoralax ka ba? Kasi tinanong ako ng midwife ko. Kasi midwife ako, so nasa bahay na ako nun. Sabi niya, have you pooped? Any bowel movements? Sabi ko, I'm scared. So, ang sinabi niya sa akin, honestly, it's all psychologically more than anything daw. Sabi niya, ano lang siya talaga, it's all in the mind. Kasi, yung stitches mo is like parang hindi naman daw mag-o-open yun sa ganon. No, besh. Nasa isip ko na. Kaya nga, ang ginawa niya, sabi niya, may advice ako sa'yo. Kumuha ka ng, cloth. Basain ko daw yung cloth. Warm cloth, ha? And then? Ilagay ko daw sa pukengkay ko kung nasan yung... Putang ina. Paano natin ilalagay ito doon? Ulit. Ilagay ko daw sa pepe ko kung nasan yung... Tsaka yung feeling kung yung butas. Wait lang, bitch. Hindi ko magets yung part na hinlagay mo doon tapos nagkamot ka na. Hindi ako nagkamot, gagi. Nilalagay ko sa pempem. Tumatawa si Avery kasi hindi nagkamot si Mami, di ba? Tapos? Anyways, ilagay ko daw sa pukengkay ko. Tapos, hanapin ko yung kung nasan yung stitches. Hawakan. Hold ko. While you poop. While I push. Pag poop. Oh. Tapos, dun ko daw malalaman na hindi bubuka kasi hawak-hawak ko. So, nung ginawa ko yun, sobrang weird pa. Kasi ako parang, hindi ko kaya yun, best ang ginagawa mo. So, hawak ko siya, sabi ko, hinawakan ko, sabi ko, tas nag-area akong gano'n, sabi ko, ayun nga, nag-work nga siya, na parang, alam ko sa sarili ko na hindi siya magbe-break open kasi hawak-hawak ko. Wait, paano mahawakan yung stitch na yun kung naka-cloth naman? Kung nasaan lang. Kapa mo? Bes, ako hindi ko mahawakan. Kasi nasa loob yata yun sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasan yung stitch na yun, pero diri ako maghugas ng puwet ko pagkatapos kong tumae. Oo. Talagang best friend ko yung Oh my gosh, best. Yung una kong tae actually is fine. Kasi I had to poop, talagang sobrang sakit ng tiyan ko. Wala akong pakialam. Sige, it was smooth. Sabi ko, okay. Pero nung nasa bahay na ako, para ako nag-overthink. I think yung second poop na yon. Alam mo yung hindi naman masakit, pero may stitch kang nararamdaman. Alam mo gano'n. So, labas naman siya. Pero sabi ko, oh my God, Lord, sana po hindi magbukas tong tahi ko. Sus ko po. Ganun talaga ako. And I was like, nagtithankful na lang talaga ako kay Restoralax kasi parang yun na lang talaga yung best friend ko noong time na yun. Kasi nakakatakot talaga siya. And then, nung naghuhugas ako ng pempem ko, ayokong hawakan kasi bakit parang may nakalawit? Feel mo kasi yung stitches, di ba? Oh, tapos, edi first few weeks is okay ako, 'di ba? Pakiramdam ko. Tapos biglang sore na naman. Sabi ko, ba't ganun? Ba't naging sore uli? Sabi ko, ba't ganun? Oh my God, sabi ko, na-infect ba? Yung aking stitches? Ganyan, sabi nila, pag infected daw, foul lang amoy, ganyan. Sabi ko, ala, na-infect yata. Kasi parang foul naman talaga. Sa una, di ba? Oy, tangin, mabango kagad. Oo, comment down below, mabango ba agad? Like, parang foul Parang may regla. Blood nung una Oo, yan, yung may regla. So, ikaw, parang so, nung pina-check ko na sa midwife ko, sabi ko, check mo nga yung ko, bakit ganun? So, sabi ng midwife ko, alam ko na kung bakit kasi natutusok daw nung sinulid. Meron bang yung skin. Merong blood nun? Hindi, walang blood. Parang natutusok daw ng sinulid yung skin ko. So, nagiging tender siya kasi natutusok, sabi niya. Yung sinulid? Sabi niya, magaling na daw yung stitches. Like, parang magdi-dissolve na ng whatever. Pero sabi niya, pwede kong either tanggalin, ikat yung stitches, para matanggal yung tenderness. Sabi ko, masakit ba yan? Sabi niya, well, it's gonna be uncomfortable. Pero hindi siya masakit. Parang gano'n sabi ko. Parang, sabi ko, oh my God. Pero, like, you'll feel instant relief. Sabi gano'n. Sabi ko, sige nga, try mo nga. Sabi, do you want me to try, kita, tas, let me know if you want me to continue. Ikakat ko yung isa. Oh my God. Wait, kinat yung stitch mo? Kinat. Sabi ko, gano'n ako. Masakit. Like, parang,
Ba't mo pa ginawa yun? Pero after nun, Wala di ko na. na nararamdaman yung tenderness. Kasi nga, pinupoke yung skin ko. Okay. So, tinanggal niya. yung 2 stitches. Damn. Tapos sabi ko, hindi ba yan magbubukas? Sabi ko, no, kasi magaling na siya sa inside, ganyan. Uy, Anyways. pero, ngayon na naghuhugas ako, Ramdam mo pa din, ano? ba't may something na kakaiba dun? Ramdam mo. Recently, kasi, yung skin kasi, parang hindi pa siya fully wala yung scar. is that normal? Normal. Ano yun? Ba't ganun yun? Parang ramdam ko pa din siya. Bukas. Tapos sabi ko pa nga, dun sa kasi meron akong therapist din. Sabi ko, natatakot ako makipagtsuktsakan kasi nararamdaman ko pa yung ko. Tapos sabi, that's normal. Ang gawin daw is i-massage. I-massage ganito. Yung mismong kung saan mo nararamdaman yung tahe. Para less painful daw yung sex. Natatakot nga akong ganunin mo daw. Natatakot akong hawakan pag Kung ayaw mo pa daw hawakan, kumuha ka ng tennis ball. Kung nasan yun. Tapos iganon-ganon mo lang. Para lang mamassage yung Tapos kunin mo yung tennis ball. Apple. Anyways, ganyan yung sabi, less painful daw yung sex after. Pero hindi ko pa kasi natatry. Oh my gosh. Anyways. Ayoko talagang hawakan yan. Ayun na yung healing. Anong next episode? Ayun na. Ano ba ba? Ano ba nandyan? Yung healing. Tapos, yung how everyone checked up on you. Tapos, what made you smile for the few weeks. I think yun na yan natitira. Tapos na ka. And then, ayun, what healing look like at home, which is, and then advice. Okay. Ano ba? Teka. Inner thoughts. Ay, hindi. Inner Breastfeeding thoughts pala to. Breastfeeding to. Yan, after ng tae, ayun. Anong sunod? Eto, yun nga. So, nung teka. Anyways, guys, ayun yung aming healing. Ayun ang healing process namin. So, parang weird siya. Actually, Very ang weird. ang weird ng tahi. Kung may tahi kayo, siguro sa next birth, Ba nagkakatahe? no. Sa next, kasi nga, dapat daw, pag ring of fire na, ganito ka lang dapat. Ganun lang. Ako nung ring of fire. Besh, hindi ko natanda yung ring of fire ko. Naramdaman ko yung, pagdating ko pa sa ospital, pagdating namin sa delivery room, may narinig ako talagang sigaw. Napakalakas. Sabi ko kay TJ, tsaka doon sa midwife. Sabi ko kay TJ, ang uwi naman nun. Bakit naman ganun sumigaw? Sabi kong ganun. Nung ako na, OA pa. Mas OA pa pala. alam ko na kung bakit sila sumisigaw. Pero, Ako hindi ko natanda yung ring of fire ko. Basta nilabas ko na kasi buwisit na ako. Tagal ko nag-push. Pero, I guess ang tanong ko sa'yo is, because 4th trimester is pretty much yung trimester that no one talks about. Like, Is it? Kasi like, postpartum pretty much. Hindi naman siya very, parang ngayon lang ako nakakaano ng postpartum. Kasi nga, yun lang ang aking nire-research. So, yun yung naglalagay sa feed ko. The first few weeks ng pagkapanganak mo, paano nag-show up sa'yo yung mga tao? Around you. May laway. Ako din. Anyways, paano nag-show up sa'yo ang mga tao? Hintay mo na. Okay. Sa first few weeks, actually guys, to be honest, postpartum, hindi yan nag-occur sa isip ko. Hindi ko alam anong ibig sabihin ba nitong postpartum. At hindi ko in-expect na ang dami nag-ask, how are you? So, ba't po nagtatanong itong mga to kung bakit, how are you? How's your, postpartum? Tapos kung mag-send sila ng message parang, hope you're recovering, well, ganyan-ganyan, and you're postpartum. Sabi ko, postpartum? Sabi ko, never akong nag-research ng mga ganyan. Kasi, ako as a, parang go with the flow na tao, and like, I know myself na tao, ganyan. Postpartum, nung nakita ko yun, parang di naman ako mahihit nun. Kung ba nakita ko yun, so, ano yun? Hindi ko naman alam. Until, naranasan ko siya. Ayun. Yung pala yung postpartum, doon pala nag-reach out yung mga tao na ganyan. Kasi nga, alam nila na after giving birth, may mga ganyang tendency na nag-aano sa mga momshies. Oo, sa mga mommy, na hindi talaga naiiwasan. So, ang daming nakakataba ng puso yung mga nagme-message sa
sa social medias na parang kinakamusta, kahit simpleng kamusta lang, the baby and the mommy, nakakataba ng puso. Tapos yung nagdadalas sila ng mga food, or like, kahit di mo inaas na magdala sila, automatic. Anong gusto mo? Oo. Diba? Anong gusto mo? Ganon, nun. And then, ang pinaka-the best for me na na-receive ko na about sa ganyang support is like, whenever I hear someone tells me na, whenever, na you're doing a great job. You're a good mom. Parang Like, gusto mo umiyak. Oo. Sabi ko, oh my gosh, I needed those words. Parang dati, nung nakikita ko lang yun, parang, okay. Parang walang laman. Pero nung pag sinasabi pala ng iba, tapos na kailangan mo yun, it hits you talaga. Sobra. Like, Hits parang, you home. yeah. And then, like, after nun, ano pa ba? Ayun, dun sila naglapitan. And then, I think yung isa kong memories din na naalala is like, dinalan mo ako nung Matcha? kape. Oo. Kape ba o matcha? Tapos may secret message yun si AJ na parang, you're doing a good job, mom. Ganyan, ganon. Yung mga simpleng bagay lang na ganon. Simple things talaga. Oo. Ma-appreciate talaga ng mga mommies yun. Kahit na sa tingin nyo, okay naman yan. Hindi mo nakikita yung struggle nila. Pero deep inside, na-appreciate nila yun. Diba? Ako, nung nanganak ako, siguro parang na-realize ko na parang, dapat pala nag-check up ako more sa'yo. Talaga? Oo, parang, kasi ikaw ang, ikaw lang, di ba? As like close talaga ha. Sabi ko nung naging mommy na din ako, sabi ko, dapat pala nag-check up ako more kay Che. Na, but you were, pero parang hindi siya enough na gusto ko. Gets ko yan, Parang hindi pa siya enough na, kasi ikaw nung nag-aano ka sa akin, parang, house, di ba, syempre, busy din ako kay Avery. Pero like, lagi kang, how's you and the baby? How's you and the baby? Parang hindi ako naging ganun sa'yo nung, ganun ka-check up nung nanganak ka. Totoo. Diba? Parang hindi, kasi para sa akin, like, okay si Che. Okay siya. Ako parang naman, ganyan naman. Si Ate Beron naman, yung pinsan ko yung nagaganyan. Kasi nga, dalawa na yung anak niya at that time. Pero, yeah, oo nga. Parang gets ko yan. Yun ang pumasok sa isip ko na parang, dapat pala, sana pala mas more on check up ako sa kunyari sa'yo, kay Krisha, yung mga nanganak na na-regret ko din yan nung nag-baby ako. Alam mo ko kanino? Kanina. Sa kapatid ko. Yeah. Ay, mami. Baby, your mom's here. Besh, yung sa kapatid ko si Abby. Sabi ko, never kong ginawa yun kay Abby. Kaya sa kapatid ko din ngayon, parang lagi ko siyang fina-FaceTime, kamusta ka, ganyan-ganyan. Yun yung sa akin is parang, sana ginawa ko to more, especially sa first 3 months mo as a mom, na parang kahit simpleng kamusta, anong meron, yung mood mo, yung ganyan. Yung parang hindi mo kasi alam Hindi mo siya alam until nandun ka na talaga na parang, holy mackerel. Ang hirap naman nito. Like, hindi ko, ano bang gagawin ko? Parang, sa akin is, kaya pala sinasabi nila na check on the mommies. Hindi ko rin yan. Check on the mommies. Lagi silang ganun. Hindi siya nagko-connect to that dati. Pero like, nung naging mommy na ako, kaya pala, check on the mommies. Oo. Pero anyways, yun lang, naisip ko lang, yun yung unang pumasok sa isip ko na parang, sana pala mas naging more ako sa'yo. So, make sure ko na more ako sa kapatid ko. Parang ganun. Or like sa lahat ng nanganak after mo. Na yung after ko, lalo. Parang sa lahat ng nanganganak or ganyan. Yun na more, yun. Oo nga, feel ko yan. Ganyan din ako ngayon. Kasi parang iba talaga yung it goes a long way yung show up. Like, kunyari, si Sam nun. Kasi nakakahiya. Nakakahiya kasing magsabi na, huy, pwede ba ganito? Kunyari si Sam sobrang na-appreciate ko siya sa una talaga kasi dyan lang siya, di ba? So kapag may kailangan ako, pwede bang pasabay ng ganito? At saka nagme-message siya, pupunta akong Safeway, may kailangan ka ba? Yung mga ganong maliliit na bagay na, nandito ako sa ganito, may kailangan ba kayo, idadaan ko, ganyan-ganyan. Tapos yung ate ni Tej, like pinagluluto niya ako ng oatmeal, pampaboost ng milk supply. Yung effort na pupunta sa magluluto ng ganito. Yung kahit simple lang, kahit simpleng, especially luto. Oo.
Like, Pag pagdadalan mommy ako ka, ng no, food. nakaka-appreciate lahat ng mga simpleng bagay. Kahit hindi, Simplest things talaga. Like, pagdadalan ka ng food, pag random na ganyan, pag random na may magsasend sa'yo ng ganto kasi naalala ka na. Yung mga Oo ganung nga, bagay. oo. Napaka kasi emotional kasi pag naging mother ka talaga. Super emotional. Besh, alam mo, ayun talaga din yung sinabi mo about, ikaw naman ko sa akin, yung talaga sa kapatid ko. Iba kasi, diba? Nag-look back ako, Besh. Sabi ko, sa sobrang nag-look back ako, may at some point, pero medyo niregret ko siya. Tapos parang nakakaiyak na, hala, gusto kong balikan. Paano na kaya si Abby nung time na yun? Wag kang umiyak! Sige, paano na kaya yung kapatid ko nung time na yun eh? Ang bata. Ang bata pa niya nung nanganak siya. So sabi ko, paano niya nagawa to? Kasi ang hirap, diba? Hindi, kasi ang hirap lang na parang, syempre ngayon, at least ngayon sa kapatid ko, very, Oo nga. siya sa akin. Oo, very, tsaka yung mga pinagdaanan ko, at least nakita niya. Kay Abby, parang, wala naman din siya. Wala talaga akong sinabi. Hindi ko sinabi nga, how are you, ganyan. Yeah. Huy, kasi hindi mo naman alam diba? Sa bagay. I feel bad though. Parang, alam mo yun. Tapos ngayon, syempre, bawi-bawi ako. Yeah. Hindi, that's all you can do. Diba? Bawi-bawi na sa next baby ni Abby kung mag-baby pa sila. At least alam mo na kung paano. Ano pa yung mga moments na, yung mga efforts, no? May mga nagdala ba ng, pagkain, or like, pero yung the visit, I know that you don't want any Ayoko more kasi visitors visit. in the first few weeks, right? Oo. First month talaga, sinabi ko, family lang talaga, diba? Sabi ko, family lang gusto ko. Kasi RSV season, flu season, so like, as little, tsaka, basta, ayoko lang. So, yung nung nag-start na ako magpa-visit, I think, ang nag-visit lang na friend nun sa akin is, si Sam, kasi feeling niya family siya. Sam ko na. Kasi feeling ni Sam Llagas family siya talaga. Kung narinig mo to. Oo. Hindi, alam naman niya yan na. Kunyari, nung sa ospital, sabi ko family lang. Nandun si Sam kasi nga, family nga, feeling niya talaga. Hindi, pero, yung mga friends, kunyari sila Abby nun, what do you want? Like, dun ka talaga spoiled na kahit anong gusto mo, dadalhin nila. And, just the fact na they'll go out of their way na bilhin talaga kung ano yung gusto mo, kailangan nyo. Tapos, syempre, hindi sila, tas yung libre, hindi sila nagpapabayad, don't worry about it, yung mga ganun. Bes, doon mo malalaman kung sino yung true friends. Yeah. Diba? Agree ka ba doon? Agree Hindi ako. naman sa hindi true friends yung mga hindi nag-effort, pero kung may kaibigan man lang ako na hindi na gano'n, hindi naman ibig sabihin na hindi ka true friend. Meron lang talagang... Doon mo malalaman kung gaano ka-deep yung relationship mo with someone. Yeah. And... Yung may pake. Tsaka, yung mga tao na, although alam nila na, kunyari sa akin, kasi ako ayoko ng visitor nun eh. Pero yung lang magte-text sila na, we're ready to visit you whenever yung ganong text lang na, just to say na, I'm thinking about you. Yung kahit alam nila na, hindi ako nagpapa-visit, pero nagte-text sila na, okay, visit ka namin whenever you're ready. Ganyan, yung mga ganyang, Doon ako na parang, iniisip ako nitong taong to. Yung parang ganun. Parang yung sa akin. random moments, no? Yung random moments na, gusto nilang mag-visit. Parang ganun. Like, yung parang, yung ano lang na, gusto nilang mag-visit. Yun. Doon ako na, na parang, yung mga yun. Kasi wala ka ng time talaga pag naging mother ka na to reach out na parang, gusto niyo bang tingnan yung baby ko? Gusto mo ganyan? Kayo yung lalapit. At saka nung diba? Nung una, like pag sinasabi nila na, Botchog. Pag may nagsasabi sa akin na, uy, punta kami dyan. Ngayon na to, hindi na to like first, pupunta kami dyan, gusto namin makita si Avery. Yung ganun, nabusit ako. Na parang hindi naman nag-show up before, ganun? Hindi, na parang, although like, gets ko na, obviously, like, baby, hello, like, so cute. Yung parang, bakit si Avery lang yung bibisitahin nyo? Kumbaga, hindi naman iyon yung... what you mean. Hindi naman iyon yung mo talaga. Alam kong hindi iyon yung pakay nila na pasamain yung loob ko. Na pero yun yung na-feel baby ko lang yung gusto nilang makita. Pero iyon yung na-feel ko na parang, bakit baby ko yung gusto mo makita? Ako yung kaibigan mo. Kumbaga yung ganun. Yung parang, uy, punta ko dyan, gusto kong makita baby. Gusto kong mahawakan baby. Yung mga ganun. Ayun ang, na parang, kumbaga for me, kung paano lang ako mag-isip, is,
gusto kitang kitain, hindi dahil gusto kong makita si Sisi. Yeah. Kumbaga ganun. Like, kunyari, nung dinalang kita ng kape. Dinalang kita ng kape kasi gusto kitang dala ng kape, hindi para makita si Sisi. Parang ganun. Although, like, it sounds na wala akong pakialam sa anak mo. Pero like, hindi ko makilala yung anak mo in a way na kilala kita. Yung ganun. So, sa akin, pag sinabi yun sa'yo, iba yung impact. Iba yung dating sa akin na, ako, wala ka bang pake. Oo nga, true. Parang wala ka bang pake sa akin. Di mo ba ako gusto makita? I feel ko yan, besh. Parang ganun. Napaka-valid niyang yung feelings na yan. Kasi, syempre, excited lahat sa baby. Pero like, nababaliwala ka na. Pero ang mahirap dun, besh. Excited lahat sa baby sa una. Pero parang, bakit nag-fade nung pahuli? Paano naman yung nanay? Yung pahuli na. Like, alam mo yun, yung parang, pag may mga taong nag-effort pa rin na kamusta na, kahit na tapos na yung newborn stage, oh my gosh. Oh my God. The right friend. Yeah, nakita ko to sa Instagram kahapon. Like, parang sabi, 4 month, kasi 4 month na si Avery, di ba? 4 month is such a weird stage na nandun kayo. Kasi, mahirap pa din. Yeah. You're still figuring it out. Wala ka pa din masyadong tulog. Pero yung check-in ng mga tao sa'yo is parang paunti-unti na. Oo, paunti-unti na lang na parang, alam mo, gets mo din naman na busy yung mga tao. Pero, iba pa din talaga yung parang, alam mo, ang nare-realize ko, ang nag-check up sa akin more often is, co-moms ko lang din. Hindi siya. Kasi hindi rin naman natin hindi mo naman masasabi na sa ibang mga friends na parang, huy, kamustahin mo. Yeah, hindi mo rin mabe-blame. Siyempre, kasi busy sila. At saka hindi nila alam yung feeling. So, as we were saying, hindi mo mabe-blame ang mga friends mo kasi hindi naman nila hindi ako sa nagbe-blame. Parang ano lang, like, yun lang yung feel mo. Hindi, kasi ang topic is like, sinong nagre-reach out ngayon. Diba? So, sa akin, feeling ko more on mommies din. Kasi nga, they get it. Nasa gitna tayo, besh. And then, yes. They just get it, you know? Iba yung connection talaga mother to mother. Pero meron pa ding friends na nagme-message pa din. Pero nga, nawawala siya after newborn phase. Parang ganun. Sa'yo din ba nawala newborn phase? After newborn, oo. Like parang, hindi naman din siguro ako nag-expect na may mag-check up sa akin after the It would be great to have, pero i-less nila expectation pag ganun kasi hindi mo din nala eh. Yeah, less mo yung expectation. Everyone's busy. Life goes on. And mga naka, okay. Parang, si TJ. Yeah, parang, life goes on. Ano nyo na lang, ibigay nyo na lang yung blame sa mga partner nyo. Yeah. Your family will always check up on you. Yes, all you need is your family and your partner. Ayun. And then, ano nga advice natin? And then, yun na ba yung lahat ng ating fourth trimester? Hindi, kasi, parang, yeah. Ito, wait, idadagdag ko. Sige, a quick topic, yung resentment sa partner. So, di ba, during the fourth trimester, doon nag-occur yun, right? Yeah. So, ako, yung kwento ko doon naman, na gusto kong i-share sa lahat, is like yung postpartum na, different topic na lang natin yun. Sa next episode na lang or whatever. Yung mental health na sa ibang episode na lang yun. Anyway, so dun din nag-occur yung mga postpartum ko and stuff. Pero yung resentment, hindi ko rin yun nakita na mag-occur din sa akin nung time na yun. I think one time na parang hindi bumalik si friend sa work. Sabi mo si TJ bumalik sa work, right? Eto si friend nag-golf. Ito na nga ang kwento. Si mami kinuha si baby sa taas. Punta ako sa baba. Magpapump ako, ganyan. Awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ganun? Ba't siya nakakalabas? Ako, hindi. Like, parang ako nagpapump dito. Nagpapump nga ako, pero this is not my me time. Still breastfeeding. Like, parang naglalabas pa rin ako ng milk. This is effort pa din. Pero ba't siya? Back to normal siya sa lahat. Ako, kailangan ko mag-adjust sa lahat. Like, parang everything changes after being a mom. Yeah. Pero ang partner, parehas lang. Lalabas ka lang nang walang inaalala. Tapos, lalabas ka lang with your friends na walang inaalala. Ako, pag lalabas, kailangan kong intindihin na parang, okay, kailangan ko mag-pump ng ganito, kailangan ko pakainin, yung mga gamit niya, magiging okay ba siya pag nawala ako. Ang daming changes talaga. So, like, hindi mo maiiwasan yung, ano bang Tagalog sa resentment? Pagkamunhi. Ang pangit naman yun. Anyways, yung resentment mo sa partner, kasi parang,
part din siya ng postpartum. Part siya ng postpartum and wala din naman sila kasing Magagawa. like, kumbaga, para siguro hindi ko masyadong ma-hate si TJ nun, ang pinasok at tinadtad ko talaga sa kokote ko is like, team kami, na eto yung trabaho niya is obviously to provide finances. Hindi naman, syempre may mortgage kami, tuloy naman ang bills, pag nanganak ka, hindi naman tumitigil. So, para sa akin is, kailangan kong isaksak sa kokote ko na may ginagawa pa din si TJ, kahit sa paningin ko nun, wala. parang tuloy lang yung buhay niya. Pero syempre, hindi mo naman alam yung mental load ng partners mo, di ba? Kung ano bang tumatakbo sa isip nila. Lumabas si TJ sa unahan namin. Pero like, yun sa akin, talagang kailangan kong itadtad talaga sa isip. Kasi kung hindi ko itatadtad sa isip ko yun, sobra sigurong i-hit ko si TJ na, lalo breastfeeding is so demanding. Lalo pag nursing ka talagang on demand. Kasi ako nun talagang kung kapag umiyak siya, pasok sa dede pa. Saka yung hormones mo din Yeah, yung sinishare mo yung katawan mo 24/7, wala kang sariling Tapos yung makikita mo yung partner mo. Wala lang, ganyan. Pero, diba? Ako, to go through that, sinasabi ko kay friends na yung nararamdaman ko. Kasi kailangan yung sabihin yun sa kanila. Pag kinimkim mo yun ako, mag-aaway kayo, alam mo yun, ang daming magbi-build up dyan sa ulo mo. Yeah. And then at some point, Bish, alam mo, parang may connection kami ni Mama. Bigla na lang siya nag-text. Naiyak na lalo ako, naiyak nung time na yon. Sabi niya, Ineng, are you okay? Sabi ko, ganun talaga ako. As in, sabi ko, shit, paano ako pupunta sa taas? Kay Mami na hindi wala mata ko kasi umiyak ako, nakakahiya naman kukunin ko si Zizi. Ang mata ko, super red. So, sabi ko, shit, bakit si Mama nag-text ng ganun? So, parang naramdaman niya ako na nagiging sad. And then yun, sinabi ko kay friends na ganito yung nararamdaman ko na iingit ako sa'yo na normal ka lang and stuff like that. And he did his job naman to like support and me emotionally. And then na parang it's part of whatever. At saka sabi ko pa doon kay friends din, sabi ko, be, gusto ko nang umuwi. Ay, sinabi ko din yan. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. And then, tinake wrong ni friends, I guess, kasi tinanong ko si friends kung anong na-feel niya nung sinabi ko yun. Sabi niya sa akin na parang, ang naisip daw ni friends nung sinabi kong gusto ko, hindi ba enough yung ginagawa ko dito sa bahay? Hindi ba enough yung ginagawa ko sa partner? Parang ganun yung sa kanilang side, ha? Pero sa akin, may deeper meaning kasi doon na gusto kong umuwi kasi gusto kong maging bata uli. Yeah. Gusto kong wala ng responsibility akong gagawin or anything. Gusto ko na ng rest. Gusto kong aasa na lang ako kay Mama. Gusto kong umuwi kasi wala akong iintindihan kundi mabuhay at maglaro and whatsoever. Sa akin din yan. Pero hindi ko siya ang naalala ko noon, parang iyak na iyak si Avery. Tapos si TJ. Kakainis. Tapos ako parang, oh my God, paano kaya? Sabi ko noon, isip-isip ko noon, sabi ko, iwan ko na lang kaya dito tong dalawang to. Uwi na kaya ako. Sabi ko gano'n. Gano'n. Sabi ko, iwan ko to dito tong dalawang to. Bayaan mo na silang bahala na sila dito, uuwi na ako. Parang yun yung nasa isip ko na. Tapos may isang gabi na sobrang iyak ako na to. Kasi nga, nag-breakdown ako. Tapos dumating yung daddy ko, nag-drop off ng food. Tapos, ang pagkakaintindi ng daddy ko is, she's been crying. Kasi, she's been crying lang. Yung parang, kumbaga umiiyak ako kasi nahihirapan ako. Pero umiiyak ako nun kasi nga, meron yata akong clog or something na ayaw matanggal-tanggal. Anyways, so... Wait, Besh. Ibaba mo na konti yung camera. Kasi di ba tumaas yan? Kasi ang baba natin yan. Yon. Ang baba na sobra. Ayan, yan. Yung game. So, ang pagkakaintindi ng daddy ko ay umiiyak ako buong araw. Which I was crying buong araw. Pero hindi dahil ako hirap na, ganyan. Parang may lang. Tapos nag-text sa akin kapatid ko nun. Pagkagising ko galing ng nap ko, nag-text sa akin kapatid ko, sabi, ate, okay ka lang ba? Tapos sabi ko, bakit nag-text kapatid ko? Di ako iyak na naman. Ba't ba kasi ako? Di, sabi ko, okay lang ba ako? Oo, okay lang ako. Siyempre, ikaw parang, okay ka lang, ganyan. Kasi kailangan ang maging okay. Parang hirap bang ilabas? Oo. So, okay lang ako, ganyan. Tapos,
nag-text daddy ko. Sabi niya, diyan ko patutulugin mami mo. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit nagkakaano-ano ang aking pamilya? And diyan ko patutulugin mami mo, papunta na diyan mami mo, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko kay TJ, bakit bakit parang may commotion. Sabi ni Pamela sa akin, umiiyak ka daw buong araw. Oo, araw. Sabi ni TJ. Sabi ko, kailan mo sinabi? Sabi niya, no, I just said, you cried. Oo, sabi ko lang, you cried kasi ganyan. Tapos ang iniisip niya, syempre yung So, to the rescue ang aking mommy at daddy at sinabi pa sa kapatid ko. So, bakit ko ba sinabi yun? Kasi yung sa, yung gusto ko ng ama. Iba talaga, like, iba parang, kasi pag may support din talaga, like yung you need a real person. Anong tawag doon? Yung kailangan mo ng magandang support. May English doon hindi ko na kaya. Village. Gabi na eh. Yeah, that you need, anong word, something village to describe that village? Sorry, excuse me. A strong village. I don't know, is that the right word? A strong village to support. To support you emotionally kasi. Ako din, besh, ganyan. Si mama pupunta sa bahay. Ineng, tulog ka muna. Ako na dito. Tumulog ka kahit 2 hours or whatever, ganyan-ganyan. Kasi di ako makatulog ng more than 4 hours kasi masakit sa breast eh. Yeah. Pero, that itself is like, grabe, thank you. Like, alam mo yun, may peace of mind daw kasi si mama nandyan eh. Sa talaga, sa 4th trimester. Your go-to is? The 4th trimester part, parang, ang gusto ko lang is mami ko. Hindi si TJ. Ang gusto ko lang mami ko. The face. Parang, ako rin, gusto ko rin lang si mama. Ang gusto ko lang mami ko talagang kasama. Like, parang, Iba talaga. Like, nung magaling na si mami, parang nandito na siya lagi nun, every weekend, parang buong bahay ko malinis. Tapos parang, nakakakain ka, nakakapagpahinga ka na maayos. Tapos pag uuwi si mami, parang nalulungkot ako. Oo. Kahit pwede siyang bumalik anytime. Yung thought lang na, uwi na yung mami ko, parang nakakasad. Kasi I think yung mami natin is like, we feel yung safe and home. Diba? Mm-hmm. And also, parang alam nila yung kasi siguro na naramdaman na nila. Yeah. So, alam na nila kung paano sumuporta sa'yo. Yeah. Kasi si mama din eh. Ineng, pumunta kami dyan para makapag-catch up ka dyan ng mga house chores dyan sa bahay, makapag-tiklop, ganyan. O kaya, Ineng, pumunta kami dyan, lumabas muna kayong dalawa ni Franz, mag-bonding muna kayong dalawa. Mm-hmm. Ganyan, kailangan mo yan. Hindi ko maintindahan yun nung una, pero na-realize ko, shit, you're right. Like, parang, wow, thank you. Like, laking ko talaga doon. Laking tulong. Naalala ko pa nito, di ba sinabi mo dati? Oo. Kasi nung buntis pa lang ako nito, ako nga din, buntis pa lang ako nito, sabi ko, ako hindi ko iwan anak ko kagad. Yung mga gano'n, sabi ko, kasi di ba nakikita ko kayo lumalabas na kayo ni Kuya Franz, no? Sabi ko, ako hindi ko iwan si baby ko ng gano'n. Bakit siya naiiwan niyo kagad ng ganyan-ganyan? Nung ako yung nanganak na. As a strong person. Sabi ko, kailangan ko na umalis. Kailangan ko na lumabas. Isa scam. Hindi ko na kaya. Kaya pala sinasabi niya sa akin noon is, you gotta go out. Like, kailangan mong lumabas, kailangan mong ganito, ganyan. Kasi, iba yung feeling na nare-refresh ka at talagang may me time ka. Kasi pag nasa bahay ka, hindi tumitigil Hindi kulong tumitigil ka sa isang... Oo. Nung lumabas ako nun, tapos bumalik ako nun kay Avery. Excited ka na ulit. Naramdaman yung sinabi niya na, magiging excited ka ulit maging mommy. Kapag lumabas ka, take your time for yourself, tas ganyan. Tas nung unang labas ko nun na wala si Avery, nagkape kami ni Sam. Pagbalik ko kay Avery, sobrang, oh my God, I miss you so much. Yung parang iba yung energized mo na, energized? Tama ba? Yung energy mo na, huwag mo nalagyan ng ice. Iba yung energy mo na so like, sa 4th trimester din, very, very important to get out of the house. Bond. Kahit simpleng pumick up ka ng grocery, mag-grocery ka, or pick up coffee, kahit anong kailangan yung gawin na sobrang, it's gonna make all the difference in the world. Like, talagang different tao ka na pagbalik kasi kailangan mo yun for your mental health. Mental health talaga is very important. Lalo. Paano na kaya pag pinag-usapan natin postpartum? Baka kailangan mo ng tissue. Baka kailangan natin tissue. Hello, bat. Ano lang advice natin? I think nasabi na naman natin yung kasama advice. Kasama na siya sa advice. Pero I guess to sum up yung episode na to, is like, if expecting mom ka,
paano ka magpe-prepare for the 4th trimester? You don't. Yeah, actually, you don't prepare. Alam mo, as long na, Feeling not ko- everyone, alam mo, we're very lucky kasi not everyone Has naman their has own their mom pa. Oo diba? nga. So, So, I don't know how would they cope with that. Like, yeah, like, actually, gusto ko makausap ang isang mom na parang walang... mommy to be Oo. there sa... Gusto ko ma-explore yung ideas na na yun. Yeah, I guess we'll search kung sino But, bang. but yeah, ang answer ko doon, you don't prepare. Pero maganda rin na malaman mo yung ibang stories here and there. Pero pag kasi narinig mo yung stories na yun, at that time, hindi mo siya ma-appreciate eh. Like parang, okay, yan ang gagawin ko next time. Tapos nakakainis pa kasi sabihin nila, there's a light after after ng tunnel may liwanag, it's gonna be better. Rinding-rindi ako dyan dati. Pag walang light, walang Hindi, power. rinding-rindi ako na it's gonna get better, ganyan-ganyan. Besh, ano ba? Totoo naman, di ba? Hindi nga better. Hindi, nung sa 4th trimester part nga na parang, Mahirap talagang hindi nga, itindihin. hindi ko nga, wala nga akong makitang light. Like, eto na ba yun? Bakit ba gustong-gusto ng mga taong mag-baby? Alam mo yun, like, ganun lang yung tumatakbo sa isip. Oo, sabi ko pa sa isip ko, parang ayoko na. Yeah. Gusto ko isa na lang. Alam mo, Yeah. paano nyo nagawang tatlo? Like, alam mo. Pero ngayon, naintindihan ko, paano? It's a beautiful journey, actually. Nag-change na yung mind ko after almost a year. Ako hindi pa din. Sa pa lang din. Kasi nasa 4 months pa lang siya, kumaga 1 year na. Yeah, pero yeah. The advice is like, ayun, sa expecting, ayun, wala. Hindi mo siya papaghandaan, would go with the flow ka na lang. Kailangan mo talagang maranasan lahat ng chaos sa motherhood eh. And then, if you're a first-time mom naman, yeah, we feel the same. Kung parehas din ang nararamdaman mo yon, ganun din. At if kung ano ka pa lang, like Thinking. very into the thick of it ka pa lang, Kaya mo yan, besh. kaya mo yan. Oo. Kung kinaya namin, kaya mo din. Kasi wala naman talagang madali sa motherhood. It's always like... It's all the same. It's It's all all- the same and different at the same time. And Pero it's all survival. survival mode lang talaga tayo mga Momshies. So, kapit lang. Kapit lang. We miss Eh, dancing. Anyways, magdadance sa Sabado, yeah, we'll see. Pero yun, 4th trimester is going to be so hard. Yes, you So, kung kaya nyong makahanap ng kahit isa, dalawa na village nyo for that time frame, you're gonna be okay. Yes, I believe that. Yeah. I believe. Kasi hindi mo kaya mag-isa. Paano kaya pag merong iba? Yung iba na, hindi, like in a way na parang, mas madali siya. Kung with- meron. Meron. Pero kung wala. Pero, kapag naman kakayanin mo naman talaga. Pero kung wala, Pero, kakayanin mo. Para sa anak mo. Feel ko para yun sa yun. anak mo. Ayun. Wow, Pero- naging ano na tayo dito. Naging Dr. Phil. Anyways. Ayun lang. Therapy. Naging therapist na po kami dito. Ayun Ayun nga. lang naman yung stories namin to share Yeah, with us. ayun ang aming 4th trimester stories. And ako kakalabas ko lang, very fresh out of 4th trimester ako. And buhay pa naman ako. Ako rin naman, buhay pa. Magwa 1 year ng Yeah. buhay. So, kayang-kaya. Kaya naman. Yes. I Pero- guess that is it. Yeah, that is it. Pansit for this episode. Yeah, we barely survived this episode. Muntik na kaming maghagulhol dito. Oo nga, kasi ang aking... Paano kaya pag hindi, yung kanina nating crying session. Oo. Kasi, Nakakaiyak. Bakit ba? Totoo nga, Ang sakit kasi sa puso. Check. Anyway, so sige na, Anyways. babay na nga. Ayun na guys, next episode, hindi pa namin alam kung ano bang pag-uusapan. Yes. I think pag-usapan natin next episode yung mental health. AKA Baby blues, postpartum. depression, postpartum anxiety, postpartum rage. Yun, Yes, yung mga okay. yan. Okay, Intrusive we'll do that. thoughts, yung mga yon. And i-wrap up na namin ang aming episode ngayon dahil nakita niyo na, paggabi na, bedtime na ni Avery, di pa kami nagdi-dinner. And follow us on Spotify. On our social media, on our social Instagram. media, Instagram, YouTube, Spotify. Comment nyo na lang then down below kung ano ba yung nakatulong sa inyo sa 4th trimester, ano ba yung mga pinagdaanan nyo na hindi pa namin nabanggit sa inyong 4th trimester. And Maybe let's we'll read it next time tapos we'll read share it next natin time yung and then thoughts. i-share natin sa
listeners. Uy, yung doe din, Oo. Mga 16. Mga 16,000. 16,000. Maganda daw, besh, yung parang 16. Lagyan mo ng 1,000 para Okay. Yeah, mga 16,000 yung nakikinig. So, yeah. Para maka-help din sa expecting moms, first-time moms na nasa thick of, fourth trimester sila ngayon. So, ayun, let's cheer each other up kasi we got this. Yes, we got this, mamas. We're all in this together. We're all in this together. Happy roll and Anyways, bye guys. Stay caffeinated or not. It's up to you. Bye.